So yan mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto, pag-usapan natin. Ito, daming umiyak dito. Ang daming umiyak po dito ng mga anti-Duterte. Maraming nagulantang. Oo, tapos ang dami rin nag-fake news. Gago! Hindi na nawawala yun, no? Pag maraming nagugulantang, maraming nagpi-fake news. Oo, kasi sabi nila, anong ginagawa ni BP Sara kay Leni? At eto nga, itatalakay nga ho natin dito yung pinaka-totoong nangyari. At ito si BP Sara ay nagsalita na rin papatungkol sa pagdalaw niya or pagpunta niya doon sa Bicol. Na maraming kumakalat ho ng mga fake news ngayon at isa pa na nag-fake news diyan or may isang interview ako napanood, may isang video ako napanood na di umano ay nagulat na lang daw sila na bigla daw dumating sa bahay ni Leni Robredo ito si BP Sara. Gago! Sa isip-isip ko naman, posible yun. Posibleng biglang susulpot doon si BP Sara, walang man lang sabi-sabi na dumating, wala man lang sabi-sabi, oy dadaan ako dyan. Wala man lang sabi-sabi na magpaset ng appointment, magpaset ng meeting, set ng pagpunta ni BP Sara. Parang kalokohan naman nata. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa mga video araw-araw at paki-click naman yung join button dyan tsaka yung super thanks. Gago! Ito yung fake news. Ito yung sinasabi kong fake news. Oo, tingnan niyo yung pagkakasabi kasi dito. Bigla daw dumating. Oo, bigla daw dumating lang si BP Sara. So panoorin natin. Sara, dating Vice President Leni Robredo? Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña siya sa Naga. So, madami mga dumadaan na mga bisita. At isa sa mga bisitang ito, si VP Sara Duterte. At siya ang nagpunta sa bahay mismo ni VP Leni. Ngayon na, siyang nagpunta sa bahay mismo ni dating Vice President Leni Robredo. Hindi yung biglang pumunta. No, siyang nagpunta. So kino-confirm dito ng speaker ni spokesperson ni Leni Robredo na si Barry Gutierrez, no? Na pumunta si BP Sara. Siguro naman wala naman sigurong masama doon. Ganyan. Sa totoo maraming namangha dito dahil alam naman natin na medyo nagkairingan din dati ito si Leni Robredo at si BP Sara. At dito mas matutuwa tayo dito dahil hindi napaka-professional ng isang Inday Sara Duterte sa ginawa niyang to dahil hindi siya nagtatanim ng galit at hindi pamumulitika yung pagpunta niya doon. Malay nyo naman hindi naman natin alam hindi naman natin na nababalitaan or wala naman tayong alam na talagang hanggang sa personal ba na buhay magkalaban sila. Baka mamaya hanggang sa politika lang sila medyo nagkakairingan at talagang magtropa din tong dalawa. Yung nga lang sa sobrang kabado ng iba dahil nawindang sila dito. Grabe, ito yung ito tingnan nyo, picture lang yan, picture lang yan pero ang daming gumawa ng issue dito. Maraming umiyak, maraming tumulo ang laway. Gago! At lalo't maraming kinabahan. Ikaw ba naman biglang punta mo si sa totoosin lang talaga ay hindi naman talaga siguro nagkataon lang na dahil may okasyon doon yung doon sa Bicol at napadalaw si BP Sara at dinaanan niya na rin si Leni. So mamaya may papanood ako sa inyo na sinagot ng kampo ni BP Sara kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. Kasi maraming mga fake news na nagbabalita na na ginapang daw ni BP Sara si Leni para daw makakuha ng simpatya, para daw makatulong sa pangangandidato niya sa darating na 2028. Magpapatulong daw si BP Sara kay Leni.
Ano, magpapatulong? Eh, hindi nga nanalo si Lenny. Ha, alalahanin nyo 32 million ang bumoto kay BP Sara. At hindi nanalo si Lenny. Hindi ko tanda kung magkano kung ilan yung bumoto kay Lenny Robredo nung panahon ng campaign nung tumakbo sila bilang presidente, no? Etong si Lenny Robredo, hindi ko alam kung ilan yung bumoto, hindi ko pagtanda, comment nyo na lang dyan, no? Pero eto, biruin mo ganito kalaki ang impact ng mga Duterte. Picture pa lamang nag-trending na. What if pa kung nag-picture silang dalawa ni Lenny? What if pa kung may interview si BP Sara kay Lenny? What if pa kung may video yung dalawa, di mas lalong nagulantang sila? Tapos gawin ni BP Sara kung nga rin bumulong-bulong siya kay Lenny, pero yung bulong pala yun sasabi, ang sarap pala ng biko dito sa inyo. May mga tamang hinala pa naman ngayon yung mga anti-Duterte dyan. Sa kakatira nila, yan, tamang hinala tuloy kayo. Gago! Ayan tuloy pa natin. Para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po ay magkikita o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Lenny na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Lenny, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Lenny na pupunta sa bahay. Parang posible naman yun. Na nalaman lang. Ay, no po. Nalaman lang na pupunta na sa bahay. Pero at least thank you pa rin kay Lenny dahil hindi niya pinahiya si Duterte, si BP Sara. Pero sana yung maayos naman na pahayag yung sabihin nyo. Siyempre hindi mag-ano yan ng hindi magsiset ng kahit papano dating vice presidente yan, hindi basta-bastang makipagkita ka lang dyan. Talagang nag-usap na yung dalawa na yan. Ewan ko dito sa spokesperson ni BP ni Lenny Robredo. Okay, play. Nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So syempre, nung nagkita na sila doon, maayos naman na usapan, pleasant praise, at yun lang. Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Lenny, dating VP Lenny? Sa aking pagkakaalam, mga slightly under an hour sila nag-usap. Oras daw. Ako, kaya pala biglang pumunta si Los Oo, kita nyo ba yun? Biglang picture-picture doon. Kaya puta, hindi pwedeng dapat yung spotlight nasa akin din. Oo, hindi lang kay BP Sara. Pagkatapos na dumalaw ni BP Sara doon sa bahay ni VP Len. Attorney Barry, when was the last time they saw each other? Prior to this one? Naku! I think prior pa to 2016, the 2016 elections. I don't recall Ito yung nagpapakita ng isang malapakalaking respeto at napakagandang pag-uugali dahil biruin mo 2016 pa sila nagkita at alam naman natin na isa rin sa mga kumukontra or ayaw kay Duterte etong si Lenny Robredo, pero wag ho nating kalimutan na nung Vice President pa lang nung Vice President si Lenny Robredo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipapaalala ko lang sa inyo na maraming mga kapartido ni Duterte na gustong-gustong ipa-impeach si Lenny Robredo, 'di ba? Natatandaan nyo ba 'yon? Pero anong ginawa ni PRRD? Hinadlangan niya at sabi niya, wag niyo i-impeach yan, binoto ng taong bayan yan, no? Kaya hindi wala tayong karapatan na i-impeach natin na samantalang nung mga panahon na yun nasa kapangyarihan ng mga Duterte at kayang-kaya nilang ipa-impeach si Lenny Robredo nun. At kung ano yung ginagawa kay BP Sara ngayon bilang isang Vice President ng Pilipinas, never ginawa yan kay Lenny ni PRRD noon. Totoo yan. Dahil saksi tayo dyan. Hindi niya pinakitaan ng kawalangyaan yan si Lenny. Kahit na tinatarantado siya ni Lenny Robredo na kahit tinatarantado si Digong or si Tatay Digong, never pinakitaan ng pangit yan si Lenny Robredo. So, tutusin nga lang
kung kayang-kaya ha, talagang may kapangyarihan si PRRD nung panahon na yun na i-impeach si Leni Robredo, pero hindi niya pinayagan yung mga dating gustong magpa-impeach kay Leni na mga kapartido nila. Oo, sabi, ang sagot ni PRRD, wag mo i-impeach yan, binoto ng taong bayan yan, binoto ng mga tao yan. So wala tayong karapatan na i-impeach yan si Leni Robredo. Kaya naman siguro kahit papano, may konting malasakiter at mayroong konting pagkakaibigan etong si BP Sara at si Leni Robredo na hindi nila dinadala sa kanilang personal na dinadala nila sa kanilang personal na buhay. Hindi naman kasi katulad nung iba dyan na parang na may personal, ganyan, kahit sa totoong buhay, tsaka dumalaw siya yung tao. Dapat nga talagang maging proud si Leni Robredo doon dahil isang Sara Duterte, dalawin ka ba? Napakaswerte mo! Gago! Diba? Napakaswerte mo yung hayop ka! Gago! Totoo yun. Napakaswerte mo. Isang BP Sara, the future 2028 President of the Philippines. Tapos bigla kang dadalawin. Napakaswerte mo. Jackpot ka, Leni. Kahit lugaw ka. Gago! Para sa akin, jackpot dun si Maring Leni, no? Dahil alam mo naman na na isang hindi alam nyo na sobrang napaka may mga kung kwento-kwento. May dalawang general. So, pwede silang lumapit kay BP Sara or parang may gusto silang sabihin kay BP Sara. Pero alam mo kung ano yung sinabi ng dalawang general na yun. Sabi, parang natatakot kami. Baka mamaya pamumulitika yung isipin niya sa mga sasabihin namin. Biruin mo mga general na yun ha. Tsaka kahit ako, nakita ko at nakausap ko ng personal si BP Inday Sara Duterte at may picture ako sa Facebook, gusto nyo makita? Naka ano pa dun ha, nakita nyo ba yun? Katabi ko pa si Coach Oli Banateros. BP Sara, di ba? Naka-wallpaper yan sa cellphone ko. May ebidensya, ha? Inggit na naman kayo. Gago! So kahit lahat kami ng Banateros, sa sobrang ingay namin, sa sobrang napakakapal ng mukha namin, ako lang. Sa sobrang kapal ng mukha ko, pagdating kay BP Sara, natamimi ako. Bukod sa napakaganda, talagang iba yung aura ni BP Sara. Alam mo yun, parang yung papalapit sa'yo, parang magtitino ka. Hindi totoo. Parang sa sobrang sama mong tao, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng mundo, balat ng lupa. Tapos pag nakaharap mo si BP Sara, parang magbibilang anghel ka. Gago! Ganyan, totoo yun. Ganun ang nano ko. Kaya yung dalawang general, nagigets ko sila. Bakit hindi sila makalapit na samantalang may itatanong lang sila or may hihingiin silang pabor kay BP Sara. Ganyan kalapit si BP Sara. Kaya ikaw, sa mga followers ni Leni Robredo, napaka-jackpot nyo. Swerte kayo dahil binisita kayo ni BP Sara. Malay nyo naman. Baka matulungan, sa totoo napakagandang promotion yan kay Leni Robredo. Tatakbo pa naman na mayor si Leni Robredo sa Bicol. Napakagandang promotion yan. Ikaw ba naman, iangat ka ng isang Duterte? Swak na swak ang sure ang panalo mo yan. Gago! Kaya talagang sa 101% talagang napakaswerte ni Leni Robredo dito, no? So ito yung sinabi ni ito yung komento po ng panig ni BP Sara. Ito po yung panig ni BP Sara na kung saan ay nagsalita na sila mapatungkol nga dun sa pagbisita niya kay Leni Robredo. Ito, Vice President Sara Duterte nakipagkita kay dating Vice Presidente Leni Robredo sa Naga. Ito, play natin. Nagkita sina Vice President Sara Duterte at dating VP Leni Robredo sa Naga City. Ayon kay Robredo, habang nasa Naga si VP Sara para dumalo sa Peña Francia Festival, ay binisita siya nito sa kanyang bahay. Personal daw ang kanyang naging pag-uusap at hindi raw tungkol sa politika. Ay naman pala
Eh, bakit ang daming nagkakarandara pa dyan? Ba't ang daming kinabahan? Gago! Ba't ang daming kinabahan eh? Hindi naman daw about sa politika yung pinag-usapan. Kaya nga tama nga yung sinabi ko kanina, baka bumulong si Bibi Sara, sabi niya, ang sarap ng biko sa Bicol. Gago! Mali yung gano'n naman yung pag-usapan nila, di ba? Hindi naman kasi lahat ng mga politiko, lagi na lang politika ang pinag-usapan. Sabi niya, siyempre, na parehas babae yan, malay nyo, love life. Di ba? Malay nyo, broken si, alam naman natin na walang jowaker si Leni Robredo. Malay mo, may kilala si VP Sara na mag-irereto kay Leni. Malay mo, si Tatay Digong. Gago! Gago eh. Si Raulo, sasabihin sa manolo dyan. Si Raulo ka dyan, dahil babae dyan, bakit si Leni pa? Di ba? Maraming ano nyo kasi, huwag kayo masyadong tamang hinala. Sabi ko sa inyo, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yung kakasinghot nyo. Singhot kayo ng singhot ng katol, ayan, tamang hinala tuloy kayo. Yan ang mahirap sa inyo eh. Yan, adik pa more. Gago! Coke pa more. Okay, play. Agay na kinimpirma rin ng tagapagsalita ni Robredo. It was more of a courtesy call dahil usually naman yan during the Peña Francia Festival. Kumusta? Tungkol sa pamilya, tungkol sa chika, basically chikahan. I think the visit lang Chikahan lang pala eh. about an hour. Diba? Naglabas din ang opisyal na pahayag Ito naman yung komento ni VP Sara. ang Office of the Vice President tungkol dito. Isang kaibigan daw ang nag-imbita kay VP Sara sa pista at nag-arrange ng casual meeting kay Robredo. Yun naman pala eh. Yung mga napapanood nating fake news dyan. Sinasabi ko sa inyo, puro na naman kasi kayo ka-fake newsan eh. Yan nag-set ng casual meeting. Casual meeting kay former Vice President Leni Robredo. So, ibig sabihin, inimbita si VP Sara ng kaibigan niya at yung kaibigan niya ay nag-set ng meeting naman or chika minute kay Leni Robredo. So, hindi talaga na si VP Sara ang rumekta kay Leni. Yung interview kanina. May interview kanina na bigla daw sumulpot. Kaya nga kanina nagtataka ako na sabi ko, posible naman na isa kang dating vice presidente. Pag gusto mong makita si Leni, pwede na agad. Kalokohan naman ata yun. Kaya nga kanina sinasabi ko na maaaring may talaga yan, may usapan or may nag-set ng meeting dyan. Hindi po pwedeng ganun, walang ganun. Tigilan nyo yung kaka-fake news nyo. Meron pa ako napanood sabi yan na yung vlogger na dati dinurog ko na sa TBJ yun. Si Mangga. Yung parisukat yung panga. Gago! Yung pang-araro yung panga. Yung may vlogger diyan kakamping. Yung panga pwede ng pangsarol ng kamote. Ay nako, binarag ko na dati yan. Napakatulonggis ng vlogger na yan. Sabi niya sa video niya, ayan na, magpapatulong na po si VP Sara para manalo siya sa 2020. Magpapatulong si VP Sara kay Leni Robredo? Kung si mismong si Leni Robredo hindi niya napanalo sarili niya tapos magpapanalo siya ng iba? Sipin nyo maigi yun. Hindi nga naipanalo ni Leni yung kanyang mismong sarili nung panahon ng eleksyon. Tapos gagamitin siya para lang manalo yung si VP Sara. Bobo. Galit no? Visit kasi itong mga fake news na to. Dami yung chechi burechi. Bakit? Kinabahan ba siya yung mga haring buhaya? Kinabahan ba yung mga boss nyo? Yung si may pumunta agad dun eh. Kita ko nag-post. Sabi yan, dito ako ngayon kay Vice Presidente para mangamusta.
Talagang grabe ang hirap sa politics, no? Kapag kailangan ka, tsaka sila nagpapakita. No? Katulad lang yan, yung pagbisita nung isa dyan. No, yung si Los. Yung pangalan, Abalos. Ay, no? Ang daming pagkakataon na pwede mong bisitahin si Lenny, pero ngayon pa kung kailan tatakbo ka na senator. Gago! Ay, naka po. Ito, play. Liwanag. Ulitin ko, Ulitin natin. Baka hindi naintindihan ng mga, hindi naintindihan ng mga tulongge. I think the visit lasted about an hour. Ito. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang Office of the Vice President tungkol dito. Isang kaibigan daw ang nag-imbita kay VP Sara sa pista at nag-arrange ng casual meeting kay Robredo. Bukod kay former VP Lenny, binisita din daw ni VP Sara ang ilang personalidad sa Bicol. Hindi lang naman pala si Lenny. Masyado kayo Gago! Yun naman pala, liwanag, no? So, sa madaling salita, pumunta doon si VP Sara, hindi para sa pamumulitika, kundi para sa pagkakaibigan or pagbisita bilang may okasyon din doon sa Bicol. Ganun lang yun kayo naman, masyado kayong kinabahan Easy lang kasi, hindi naman kayo mananalo. Gago! Easy lang kasi, hindi naman kayo mananalo Huwag kayong magpiling. Ang hirap sa inyo, masyado kayo nagpipiling. Kabadong-kabado kayo na baka tulungan ni Lenny si Sara. Kahit naman hindi tulungan ni Lenny yan, mananalo't mananalo yan kaya nga sinabi ni VP Sara, 'di ba? Noon pa man hindi ko kailangan ng tulong nyo. Hindi ko nakaugalian na tinutulungan ako. Kahit nga tatay ko, hindi ako nagpatulong, hindi ako nanghingi ng tulong. No? Tapos ngayon lalapit siya kay Lenny para magpatulong. Alam niya naman na hindi nga naipanalo ni Lenny yung sarili niya. Tapos ngayon magpapatulong pa siya. Isip kayo ng mabuti nun, ha? Okay. Kilalang kalaban ng mga Duterte sa politika si former VP Robredo na laging... Ayan yung mahirap na mindset ng ibang Pilipino na lagi nila sinasabi. Porkit kalaban, alam nyo minsan may minsan isipin din natin na mga tao pa rin yung mga yan. Tao pa rin yan, darating sa point na baka yung iba dyan mga politiko, hindi si Marcos iba na ugali nun may iba yung mga politiko na darating ang panahon na talagang siguro may maganda naman. Tsaka wala nga, tuloy-tuloy ko sinasabi, walang pangit na ginawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay former Vice President Lenny Robredo. Ilang beses ko na sinabi yan at wala naman talaga sa totoo nga lang, may utang na loob pa si Lenny Robredo kay Duterte, kay Rodrigo Duterte. Pero hindi naman natin sa sinusumbat, pero malaking utang na loob na rin yun dahil kaya siya ipa-impeach nung panahon na yun. Diba? Pero hindi niya ginawa. Hindi ginawa ni Duterte. Ganyan isa sa pinaka biniliban ko kay Tatay Digong dahil hindi niya talaga hindi sila namumulitika. Hindi katulad ng iba diyan. Na puro politiko yung siguro pati utot niya namoy politika. Gago! Totoo kasi parang nakatatak na sa dugot, laman, ugat, buto na parang konting kibot, kailangan politikahin ito. Hindi pwede magpahinga kayo. Na kasi minsan nakaka-dismaya. Nakaka-dismaya yung mga ganyang mga pangyayari, no? Ewan ko ba, ang hirap ng ganito. Eto. Puntre noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2019, tinawag pa nga ni Vice President Sara si Robredo na fake VP dahil sa naging komento noon. Yung mainstream media, lalo na to si Ed Lingaw, no? Kailangan pa bang ipaalala yun?
Hindi mo na dapat kailangan paalala din kasi ito yan eh. Kaya nila paulit-ulit na ginagawa yan para maisip or parang kahit nalimutan na ng mga supporters ni Leni Robredo kung ano man yung hindi pagkakaunawaan ni VP Sara at ni Leni para magalit ulit. Pero ito, paulit-ulit kong sinasabi, wala kaming pakialam sa mga supporters ni Leni. At alam ko na hindi gagawin ni VP Sara na magpatulong kay Leni. Hindi niya yung gagawin. Nakakatawa naman yun eh. Kung sarili mo, di mo na panalo, tutulong ka pa sa iba. Para manalo, ano kaya? Gago! Maaaring si Leni ang magpapatulong kay VP Sara. Pwedeng ganun. Dahil si Leni tatakbo tong mayor sa Bicol. Malupit din ang kalaban ni Leni doon sa Bicol ha. Malupit ang kalaban nitong ni Leni. Hindi basta-basta ang makakalaban niya sa Bicol. Tandaan niyo yan. Ano bang pangalan nun? Naging yung jowa ni Yasi Persman. Yan yung mga mga apelyido na yun, malakas yun sa Bicol at ilang taon nang naman talagang okay din naman kasi yung kanilang ginagampanan kasi nila talaga rin yung trabaho nila dyan sa Bicol. Kasi matagal ako guys, ito para sa kaalaman nyo lang, halos 2 years po akong nag-charity vlog sa Bicol. Kaya alam ko yan, pati yung project ni Leni Robredo na ngayon wasak-wasak na. Gago! Alam ko yun. Oo, kaya wag niyo akong wag niyo akong alam ko yung mga nangyari yan doon dati, no? Sabi ko, mas matibay pa yung pabahay project ko kaysa sa pabahay project ni Leni, Kaya alam ko yan yung mga mga nangyari no. Sa tutusin maraming video to eh. Maraming video to na kung saan ay eto nga gaya ng dati, sa totoo lang may mga fake news na pinapakalat sila papatungkol sa pagbisita ni pagbisita ni VP Sara kay Leni Robredo. Maraming fake news. Andiyan pa si Isguira. Marami diyan, no? Hindi ko na ipe-play yung mga video nila dahil mahirap na, no? Pero ang pinaka dito, ang pinaka nakakatawa dito, ito si Trililing. Ito si Trililing, no? Yan, no? Tangina, mata pa lang, confirm na eh. Ay, eto, natatawa ako dito, biglang umiyak. Okay, tingnan nyo, Caloocan. Kito ba gusto nyong mayor? Epal sa lahat ng issue? Gago! Ito tinatanong ko ang mga taga Caloocan. Yan ba yung gusto nyong mayor? Biruin nyo, pumunta lang na si VP Sara, nag-react na. Hindi nga man lang inalam kung anong punot dulo, kung anong dahilan na bakit nandun siya. Basta lang nagsalita siya. Ito, panoorin natin. Tumaas ang high blood pressure ni Trillanes, mga kabibig, after nalaman niya na nagkita si VP Sara. Tumaas ang blood pressure. Gago! Bakit? Bakit tumaas ang blood pressure mo, Trililing? Leni Robredo na binisita ni VP Sara si Leni Robredo sa Naga. Nako, sabi ni Trillanes na talagang feeling nila trinaitor sila ni Leni Robredo. Feeling daw, tinrider daw si Trillanes ni Leni. Ito na ba? Sino ka ba? Gago! Hindi, kahit ako, mapapaisip ako, halimbawa ako sa kalagayan ni Leni Robredo, ba't kita tatriderin? Sino ka ba? Tsaka, who you? Mahalaga ka ba sa akin? Gago! Hindi, sa totoo lang pagbabasihan mo Leni tsaka Trillanes, mas okay naman si Leni. Di totoo tsaka di hamak na mas malakas si Leni kaysa dito kay Trillanes. Gago! Ngayon, kung sasabihin ni Trillanes na parang na tinrider sila, igagaya mo. Ikaw naman kasi masyado kang obsessed sa mga Duterte. Masyado ka ng ultimong hininga mo siguro amoy Duterte na eh. Ultimong yung paghilik mo, yung hugis ng hininga mo, letter D na. Kulang na nga lang gayahin mo mukha ng mga Duterte. Kasi sobrang obsessed mo sa kanila.
sabi ni Trillanes, Ma'am Lenny, gusto nga namang ipa-impeach si VP Sara. Tapos, binastos pa niya si Senator Risa. Bakit mo pa minimit? Are you siding with her? Alam mo, eto, kung totoo man tong video na to na sinabi ni Trillanes yan, at medyo may katotohanan naman din ng konti dahil alam naman natin kung ano yung mindset ni Trillanes at kung ano ugali ni Trillanes. Alam mo, Trillanes, yun yung tinatawag na professional. Totoo, yan ang pagiging professional na magkaiba kasi yung personal na buhay, no? At magkaiba naman yung buhay ng pagiging politiko. Magkaiba yun. Ikaw kasi kung ano ang buhay mo sa totoong buhay mo, yun din yung nakikita namin sa pagiging politiko mo. Oh. Gago! Ganun yun. Sino ba yung madalaw tiga doon naman yun? Ngayon, ito pa, isa pa dyan. May isa pang issue dyan. So kung sakali mang pumunta si VP Sara, no? Kung sakali mang pumunta si VP Sara sa Bicol at hindi dinaanan si Leni Robredo, ano masasabi nyo? Bastos. Sasabihin nyo, hindi man lang kinamusta si Leni. Ang ganda-ganda nung ginawa ni VP Sara na yun na in-approach niya yung mga anti-Duterte. Yung mga isa sa mga ayaw sa kanila. Doon mo makikita ang pagiging professional ng mga Duterte at hanga ako doon sa mga ganong mindset ng tao. Ngayon, bigay tuloy ako. Ngayon, itong si Trillanes, bitter na bitter kasi ito sa mga Duterte, kaya ganyan magsalita yan eh. Now, to the diehard pinks, VP Leni should... Gusto daw nila ipa-impeach si VP Sara. Ewan ko lang kung totoo itong sinabi ni Trillanes na to. Hindi naman kasi ito sa totoo. Ayoko talaga reaksyonan to. Si Trillanes, walang kwenta to eh. Oo, ito mo, namigay ng asukal. Namigay ng 3-in-1 na kape dun sa Caloocan, may mukha niya pa. Anak ang teting eh. Buti hindi ka pinagtimpla ng tiga Caloocan. O ito yung kape mo, kaya din namin bumili niyan. Binigyan mo pa kami. Magkaiba eh. Alam nyo, napakaganda nung ginawa ni VP Sara. Walang maliho doon na. Kung mapapanood mo man to, Trillanes, walang mali sa ginawa ni VP Sara. Napakaganda nun na kahit isa kayo sa mga, kahit ikaw, halimbawa, Trillanes, halimbawa lang kahit ikaw, dumalaw ka kay VP Sara, dumalaw ka at dumalaw si VP Sara sa Caloocan, sabi mo, diyan ka pinanganak. Tapos may okasyon dyan, dinaanan ka ni VP Sara, okay lang, walang problema. At least, di ba, kahit papano nagpakitang tao siya sa'yo. Hindi katulad mo na araw-araw kang nagpapakitang aso sa mga Duterte. Gago! Ganun yung tatak mo yung sa utang mo, Trililing. Masyado ka nang nalilipasan ng gutom. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo sa pagbisita ni VP Sara kay Leni Robredo? Ito ba ay pamumulitika o ito ba ay napakagandang imahe o gawain ng isang vice presidente na pagpapakumbaba sa mga alam naman natin na anti-Duterte din yan si Leni Robredo. No? Kaya kung ano magiging komento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video. Araw-araw, pakisama na rin yung join button dyan. Tsaka super thanks! Gago! So yun, ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.